do this para mas iisipin ka pa niya kahit may bago pa siya. Yo. Yes, ito mga utol, no, na matitiyak ko sa inyo, once na magawa nyo ito, ay sigurado, ikaw at ikaw ang iisipin ng partner mo, compare sa kahit may bago pa siya. Na kung nasa situation man kayo sa ngayon, na merong bago yung partner mo, ito mapababae, mapalalaki, na yung tipong parang na-echopera ka na yung tipong parang mas lalo pa siyang nagpapaka-busy sa bago niya. And then, kaunting oras lang ang binibigay sa'yo na mas pina-priority niya pa yon. Yes, and then, ito na nga kung minsan, kung magiging mali pa yung trato mo, no, kung mali yung mga ginagawa mo, ay mas lalo lang ding mauuwi na mas hihiwalayan ka pa ng partner mo or iiwan. Yes. So, lalong-lalo na sa mga kababaihan din, na kapag iniiwan sila or kapag inaayawan dahil nga sa may bago na yung mga partner nila, ay mali talaga, no, yung trato na ginagawa. Yung iba nga dyan is naghahabol. Yes, mas lalo pang nagbebeg, nagmamakaawa. And kung minsan kahit may bago na yung partner nila, ay hinahayaan lang nila na kahit dalawa sila, wala man lang ginagawa na actions, wala man lang ginagawa na pananakot or consequences na ibibigay mo sa partner mo para mabigyan talaga siya ng takot. So sa gawain na ito, di ba, napaka-obvious. Paano ka iisipin or paano ka mas bibigyan ng oras at saka panahon ng partner mo kung ganito ang gawain mo? Paano kanya iisip-isipin kung ikaw mismo nandyan, nagbibeg, nagmamakaawa? So kung ganito ang gawain mo, utol, mas lalo ka talagang ma-e-echapera ng partner mo. Mas lalo ka talaga niyang isa-set aside. No, kumbaga pa, uy, dyan lang muna siya. No, kasi I know na naghihintay lang din naman yan. So babalikan ko na lang yan kung kailan ko gusto. Oh. Yes, kasi nandyan lang siya, naghihintay sa akin. Yes. So ganun po talaga ang ma-feel ng partner mo at saka maiisip niya. Walang iba kundi kampante. Yes, hindi ka talaga maiisip ng lalaki sa pamamaraan na ito. So ngayon, ano ba ang dapat natin gagawin? Na ito nga yung tatalakayin natin sa video na ito. Diretsahang sagot mga utol, walang iba kundi dumistansya ka. Tanggalin mo yung presensya mo sa partner mo. Ito hanggat maaari is agad-agad. Kasi kung, like I said kanina, no, kung nakikipag-agawan ka pa, nakikipag-compete ka pa, nakikipaglaban ka pa, wala, mas lalo ka lang mai-echapera. That's why, kung minsan nagtataka yung iba, na bakit ganun, Kuya Kiko? Napakahaba lang ng panahon na hinihintay ko sa partner ko pero wala pa rin nagbabago. Mas lalo pa nga niya akong na-echapera, mas lalo pa nga siyang sumasama sa bago niya. Bakit ganun ang tagal? Kasi nga, kapag nandyan ka pa, utol, ay mas lalo pong tumatagal na ma-echapera ka ng partner mo, na mas lalo talaga siyang kakapit pa sa bago niya. No? Compare natin sa kung umatras ka kaagad, is dito pa lang sinimulan mo na dumistansya, na dito pa lang sinisimulan mo na hinihilan natin yung energy niya. Kasi, di ba, hanggat nandiyan ka is nakakampante siya. Di ba? So ngayon, kung tatanggalin natin yung presensya mo, paano siya makakampante? Mas lalo po siyang mababalisa. Wala siyang ibang iisipin kundi, uy, teka lang, parang ako pa yung mawalan ha. Paano ko kaya i-win back to? Yes, paano ko kaya ipanatili yung reserba ko? Paano ko kaya mapapakapit yung reserba ko or yung dati ko? Na kung sakali man na hindi ako magtagumpay dito sa bago ko, is dapat may babalikan ako eh. Na yung tao na ito, alam ko kasi patay na patay ito sa akin eh. Habol ng habol to dati eh. So yun ang nagpapakampante sa kanya. Pero ngayon dahil tinanggal mo yung presensya mo, dumistansya ka, nilet go mo siya, nagparaya ka, ay mapapalitan po yung kampante niya ng takot. Natakot na baka siya pa ito yung mawalan balang araw. No, na pangit pala yung ugali ng bago niya. So ngayon, gusto niya ng kalasan or yun na nga, nahihirapan na siya dito
So which is, sa panahon na ito ay sigurado, babalik po yan sa'yo. So paano pa siya babalik kung wala na siyang babalikan? Kaya ngayon palang utol, kung magagawa mo ito is, mabibigyan mo siya kaagad ng takot. That's why kung minsan, no, mas inuunahan pa kayo na tinatakot. Mas dinadaan pa kayo sa takot. Para once na matakot ka, ay hindi mo na magawang dumistansya. Hindi mo na siya mabibigyan ng takot eh. Kasi ikaw na mismo ay may takot. Dahil nga sa pananakot niya din. Na kunwari is, hindi siya takot na mawala ka. Na kunwari hindi siya apektado kapag mawala ka. Yes. So pero ito is, pampakitang tao lamang na para lingid sa kaalaman mo is wala talaga siyang takot. Pero deep inside utol, may takot po yan. Kaya huwag na huwag kang magpatinag. Hayaan mo siya na kung tinatakot ka, dapat huwag na huwag mo talagang ipakita na may takot kang mawala siya. That's why kung minsan, di ba, kung napapansin ninyo, kung bakit hindi pa kayo pinapakawalan. Kasi nga, ganun ang naging posisyon mo sa kanya sa ngayon. Ginagawa kang reserba. Na kumbaga papalakip butas ka lang. Gagamitin ka lang kung kailan niya gusto, lalong-lalo na kapag walang-wala siya. Pero once na bumalik nga siya sa'yo, and then kapag nakahanap na naman siya ng bago, iitsapera ka na naman neto. Yun lang lagi ang nagiging papel mo, utol. So that's why kailangan talaga is dumistansya ka. Kahit ayaw man o sa gusto ng lalaki na hindi ka pinapakawalan, wala pong magagawa yung isang lalaki, utol, kung ayaw mo talaga. Ikaw yung pinakasusi dito. Hawak mo yung buhay mo. Kailangan is may gawin kang actions. Na kung wala kang gagawin, kagaya sa sinabi ko kanina, nandiyan ka pa rin, habol ka ng habol, nag-e-stay ka pa rin sa relationship ninyo, wala, paikot-ikot lang. Hindi po matatapos yung pasakit mo na yan. Compare sa may ginagawa ka, binibigyan mo siya ng takot, lumalabas ka sa comfort zone niya, hindi mo siya binibigyan ng kampante, o maatras ka, no, hinihila natin yung energy niya, yung tipong siya ito yung mababalisa, siya ito yung mapapaisip na kung baka wala na siyang mababalikan someday. Yes, nawala na akong reserba, wala nang taong naghihintay sa akin, wala nang taong habol ng habol sa akin dati na patay sa akin. So ibig sabihin nagsasawa din pala, may hangganan din pala. Kaya ito po yung mag-uudyok sa partner mo na, uy, siguro itigil ko na lang to, babalikan ko yung dati ko kasi sa bago ko naman na ito is wala namang kasiguraduhan. Yes. And then sa pagpanumbalik niya, utol, di ba, nababalisa na kasi siya eh. Isip siya ng isip about sa'yo. Isip. No, isip siya ng isip about sa'yo. So ngayon, ang gagawin nito, babalikan ka. So, kailangan mo pa rin siyang bigyan ng pagsisisi. Kailangan mo pa rin siyang pahirapan. Yung tipong parang matatakot siya ng matatakot sa'yo na, uy, ang hirap pala bumalik sa babaeng ito. So parang next time, no, na kapag magawa ko pa pala ito, na magloko sa kanya, is baka wala na akong mababalikan. Baka ako pa yung mawalan ako ng reserba, mawalan ako ng taong totoong nagmamahal sa akin. Yes, so ganun po yun. So palagi ninyong tandaan, utol, no, para isip-isipin talaga kayo agad-agad is dumistansya din kayo kaagad. Ilayo yung sarili ninyo sa tao na ito. Magparaya po kayo. Tiyak magagarantiya ko sa inyo na mas babalik po ito sa inyo ng mas maaga talaga. Okay? So yun ang po mga utol, sana'y naunawaan ninyo. And then sana'y nakatulong yung video na ito. And then sa mga gusto ko makausap one-on-one, i-PM nyo lang po ako sa aking FB page na Payong Kaibigan ni Kiko. And then magsiset tayo ng appointment. Agad-agad po yan, no? Kung sakali na may mga bakante tayong slots or oras. So yes, PM is the key lang. Okay? So yun lang po, ang maraming salamat. So ingat kayo. God bless and babu! Sana hindi na lang ikaw ang aking ginusto. Binigay ko lahat